Sa lahat ng lumang kwento ng aming barangay, isa ang laging binabanggit tuwing gabi ng unos. Ang tungkol kay Aling Merced, ang matandang babae na nakatira mag-isa sa dulo ng San Agustin, sa isang bahay na parang kinain na ng gubat. Walang bata ang naglalakas loob na dumaan doon tuwing gabi at hapon. Ang sinasabi nila, nakikitang nakaupo ito sa bintana, nakaitim at laging nakatingin lang, pero wala daw itong mata. Lumaki akong iniiwasan siya, pero ang lola kong si Inang Puring ay masigit pa sa pag-iwas. Galit siya rito. Tinatawag niya itong bruha. Kawawa daw kung hindi lang baliw. At minsan pa'y harap-harapang pinapahiya noong pista sa mismong harap ng mga tao. Pinunit ng lola ko ang anting-anting nagawa ni Aling Merced at itinapon sa putik. Tumigil ka na sa panluloko mo, Merced. Kung may lakas ka ng mambabarang, sana hindi ka iniwan ng anak mong baliw. Natahimik si Aling Merced at sa napakalamig na tinig nito, ito lang ang sinabi niya. Hindi pa ako tapos, Puring. Hindi pa ako tapos sa inyo. Ilang buwan matapos ang iskandalong iyon, bigla na lang bumagsak si Inang Puring habang naglalaba. Dinala namin siya sa ospital. Wala raw stroke. Wala ring abnormalidad sa dugo. Pero hindi nila siya makalakad. Hindi siya makakain. Parang pinutol ang ugnayan ng katawan niya sa kaluluwa niya. Hindi ko agad inisip na may kinalaman ito sa kulam. Hanggang sa ang bunso kong kapatid na si Jonjon ay nagsimulang gumising tuwing 3:00 ng madaling araw. Umiiyak at sumisigaw. Dumating na siya. Narito na ang babaeng may pakpak. Nung gabing iyon, nakita namin siya. Nakatayo sa bubong ng bahay, hubad, nanginginig, at ngumangata ng tuyong dahon ng bayabas. Walang mata ang tingin niya sa akin. Nagdesisyon akong hanapin ang isang albularyo sa kabilang bayan. Siya raw ang huling buhay na nakakita sa ritual ni Aling Merced. Pagdating ko roon, hindi siya nagulat nang marinig ang pangalan. Anak siya ng linya ng isang mangkukulam. Ang anak niya, pinatay ng mga tao, binarubal, dahil sa isang maling bintang. Natuklasan ko ang isang lihim. Noon palang dalaga si Inang Puring, siya mismo ang nanguna sa pagpapabugbog sa anak ni Aling Merced na si Lia. Pinagbintangan itong nagnanakaw ng kaluluwa ng mga bata. Walang ebidensya. Pero dahil baliw raw ito at tahimik, madaling pinaniwalaan ng tao. Yun pala ang totoong nangyari. Ilang araw matapos ang gulo, natagpo ang patay si Lia. Nakabitin sa puno, may busal sa bibig, at may mga ukit sa katawan. Mula noon, nawala sa sirkulasyon si Aling Merced. At ngayon siya'y bumalik. Sunod-sunod ang nangyari. Nabulag si Inang Puring. Nabaliw si Jonjon. Namamatay na ang mga halaman namin. Maging ang tubig sa poso namin, nagkulay kalawang. May amoy na parang patay na daga tuwing gabi. At ako, nagsimulang managinip ng mga anino. Isang babae, may pakpak na itim, walang muka. Tuwing lalapit siya, naririnig ko ang mga huni ng uwak at mga batang umiiyak. Tuwing gabi, gigising ako. May sugat sa likod ng balikat ko na parang kalmot. Hindi ko na kinaya.
Pumunta ako sa bahay ni Aling Merced. Aling Merced! Kinakatok ko ang pintuan habang umiiyak at tinatawag ang pangalan ni Aling Merced. Lumabas siya, nakaitim, nangingitim ang muka, at wala na talagang mata. Yung dating tsismis, totoo pala. Bakit mo po ba kami ginaganito? Ano po bang kasalanan namin? Tahimik lang siya, hindi siya kumikibo. Wala naman po kaming alam sa kasalanan ng lola ko. Huwag mo naman po kaming isama. Pero tumawa lang siya. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang sumpa ng dugo ay hindi tumitigil sa dugo. Hanggat may tagapagmana, may kabayaran. Sinubukan kong tumubos. Lumapit ako sa isang babaylan. May isang paraan daw, pero madugo. Kailangan daw isakripisyo ang isang mahal sa buhay para putulin ang ugnayan ng kulam. Pero hindi ko magawa. Si Jonjon lang ang natitira kong pamilya. Sa huli, bumalik ako kay Aling Merced. Humingi ng tawad, humagulgol, lumuhod. Ngunit dinuro lang niya ako at nagsabi, Wala nang patawad sa mga kaluluwang nilamon ng kasinungalingan. Hindi kita papatayin, pero mamumuhay ka na may kasamang anino. at mula noon, ganun na nga ang nangyari. Makalipas ang ilang taon, lumipat na ako sa Maynila. Ako na lang ang natira. Wala na si Jonjon. Walang paliwanag kung paanong nalunod sa loob ng banyo. Pero gabi-gabi, tuwing 2:00, naririnig ko pa rin ang mga yabag ng paa. May kumakalmot sa bintana. At minsan, kapag tumitingin ako sa salamin, hindi na ako ang nakikita ko. Ang babaeng nakaitim, walang mata, may pakpak, at sa tenga ko, may boses na paulit-ulit. Hindi pa tapos ang lahat. May mga gabi talagang hindi mo malilimutan. At para sa akin, iyon ang gabi ng ika-17 ng Hunyo, taong 2019. Lumipat ako sa isang dormitoryo malapit sa universidad kung saan ako kukuha ng kursong architecture. Dahil late ako nag-preserve ng kwarto, halos lahat ng unit sa main dorm ay puno na. Ang natira na lang ay ang pinakahuling kwarto sa pinakamataas ng lumang gusali, ang kwartong 309. Okay lang kahit luma, basta mura at walking distance. Sabi ko pa sa sarili ko, tipikal na estudyante, tipid sa gastos, bahala na sa convenience. Ang gusali ay may 3 palapag. Luma na talaga. Yung tipong may sahig na nangangaluskos sa bawat hakbang at pader na may lamat at amoy alikabok. Pero hindi yun ang nakapagtataka. Ang nakakabahala ay ang tahimik na ikatlong palapag. Wala ni isang tao. Wala kahit anong tunog. Parang nakalimutang parte ng gusali. Pagdating ko sa kwarto ko, napansin ko agad na may papel na nakadikit sa gilid ng pintuan. Parang dinikit gamit ang sinaunang tape. Halos kupas na. Sa lumang sulat kamay, "Huwag buksan ang salamin."
Napakunot noo ako. Akala ko, prank lang ng mga estudyante. Pero nung binuksan ko ang pinto, doon ko unang naramdaman yung malamig na hangin. Yung tipong lamig na hindi galing sa aircon, kundi lamig na parang may kasamang panginginig sa kaluluwa. Sa unang 3 gabi, iniiwasan kong mag-isip ng kung ano-ano. Mahirap lang talaga matulog dahil sa mga tunog. Yung kaluskos na parang may naglalakad, yung alingaw-ngaw ng pinto sa kabilang kwarto na wala naman dapat na tao. Isang gabi, habang nag-aaral ako, napansin kong may nakasulat sa salamin. Doon sa gilid, tila inukit gamit ang kuko. Bakit ka nandito? Malamig ang likod ko. Tumayo ang balahibo sa batok. Tinabunan ko ng kumot ang salamin at hindi ko na tiningnan. Kinabukasan, nagtanong ako sa janitor. Matanda na, si Mang Edong. Tahimik, pero mukhang maraming alam. Sir, totoo po bang may namatay sa kwartong ito? Hindi siya sumagot agad. Tumingin muna siya sa paligid bago bumulong. May isang estudyanteng babae noon, si Jessa. Mag-isa lang siya sa kwartong yan. Isang araw, natagpuan siyang nakabitin sa kisame. May hawak na salamin. Hanggang ngayon, sinasabing hindi siya umalis. Gabi-gabi, napapansin kong tila lumalalim ang anyo ng babae sa salamin. Parang unti-unti siyang humuhubog. Una, anino lang. Tapos may buhok. Hanggang sa unti-unting bumubuo ang muka. Maputla, mapuro lang mata. At lagi akong tinititigan. Isang gabi, gumising ako na may malamig na hininga sa tenga ko. Hindi ka dapat nandito. Sabi ng boses na parang hangin. Pagtingin ko sa salamin, wala na siyang muka. Pero sa dingding, may bagong sulat na naman. Magsisi ka. Tumakbo na ako palabas ng kwarto. Walang suot, kundi boxer shorts at tsinelas. Sa hallway, narinig ko ang isang matinis na halakhak. Tunog babae. Dahil hindi ako mapakali, naghalongkat ako sa mga lumang drawer ng kwarto ko. Doon ko nahanap ang isang diary. Napunit. Puno ng sulat kamay. At ito ang nakasulat. June 12. Wala na naman akong kasama. Sila may barkada. Ako may salamin lang. Pero hindi ako nag-iisa. Siya nandito rin. Pinagpatuloy ko ang pagbabasa. June 14. Nakita ko na siya. Ako rin daw siya. Yung nasa salamin. Hindi ako. Pero gusto niyang maging ako. June 16. Tinatawag niya ako. Gusto niya raw lumabas. Pero sabi ko, hindi ko siya ilalabas. Hindi ko siya pababayaan. Napansin ko na ang huling pahina ay may tuyong dugo. Doon nakasulat ang huling linya. Ako na siya ngayon. Araw na ng Sabado. 2:00 ng madaling araw. Nagising ako sa matinding lamig. Hindi ako makagalaw. Hindi ko magalaw ang katawan ko. Parang may nakapatong sa dibdib ko. Ang mata ko lang ang gumagalaw. At doon ko siya nakita. Nakaupo siya sa tiyan ko. Si Jessa. Ang mukha niya duguan. Ang buhok niyang mahaba. Nakalugay at basa. Salamin, ilabas mo ako. Napatili ako. Ngunit walang boses ang lumalabas.
Sumisigaw ang utak ko, pero nananatili akong nakatingin sa kanya. Hanggang sa biglang bumukas ang ilaw at nawala siya. Kinabukasan, nilapitan ako ni Mang Edong. Baka oras na para umalis ka riyan, iho. Pag tinuloy mo yan, baka hindi lang siyang makita mo. Baka ikaw na ang mawala. Bago ako tuluyang umalis, hinarap ko ang salamin sa huling pagkakataon. Nilagyan ko ito ng punda ng unan. Itinakip ko ng mahigpit. Pero sa mismong salamin, bago ito matakpan, nakita ko ang sarili kong imahe. Pero nakangiti, habang ako ay hindi. At bago ko maisara ang pintuan ng kwartong 309, may narinig akong bulong mula sa loob. Isa na lang. Mula noon, hindi na ako lumingon pa. Hindi na ako tumira sa kahit anong dorm. Sa tuwing makakakita ako ng salamin, hindi ko na tinitingnan ang sarili ko ng matagal. Dahil baka hindi na ako ang makita ko. Tatlong taon na ang nakalipas nang lumipat kami ng misis kong si Joanna sa isang maliit na barangay sa paanan ng bundok ng Albay. Pagod na kami sa ingay at polusyon sa Maynila. Gusto namin ng bagong simula. Malapit sa kalikasan, malayo sa gulo. Ang nakuha naming bahay ay isang lumang 2-story na yari sa kahoy at bato. Maluwang ang bakuran, may mangga, saging at malapit lang sa bukid. Napakatahimik ng lugar. Kung tutuusin, sobrang tahimik na para bang may itinatagong lihim. Ang mga kapitbahay namin ay mababait. Karamihan sa kanila ay matatanda na at kakaunti lang ang kabataan. Pero ang pinakakakaiba sa lahat ay ang katabing bahay namin. Isang lumang bahay na mas luma pa sa bahay namin. May mataas na bakod na gawa sa kawayan at makapalang mga halaman sa paligid. Sa umpisa, inakala kong walang nakatira doon. Pero isang gabi, nakita ko siyang lumabas. Maliit ang katawan niya, payat, parang hindi normal ang lakad. Nakayuko lagi ang ulo niya. At kung tumingin man siya, para bang kaya niyang silipin ng kaluluwa mo. Si Aling Nida yan. Sabi ng isa naming kapitbahay na si Mang Rudy. Matagal na yung nakatira dyan. Huwag mong masyadong pakialaman ha. Tahimik ang buhay dito. Mula noon, lagi ko na siyang napapansin. Tuwing hating gabi, lumalabas siya. Minsan, nakatayo lang siya sa ilalim ng punong mangga. Minsan naman, parang may hinuhukay sa bakuran niya. Isang gabi, sumilip ako sa bintana. Doon ko siya nakita. Nakaupo sa ilalim ng buwan. May hawak na parang palaspas na tuyong dahon. At kumakain ng hilaw na manok. Kinakain niya ang laman habang buhay pa ito. Nilalaplap, nilalapa, parang hayop. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Gusto ko sanang isumbong sa mga tanod o barangay. Pero biglang tumingin siya sa bintana ko. Diretso sa akin. Para bang alam niyang pinapanood ko siya. Simula nun, hindi na ako mapakali. Tuwing gabi,
May naririnig akong kaluskos sa bubong. Minsan, parang may kumakalabit sa bintana. Si Joanna, hindi naniniwala. Hay naku, Han. Guni-guni mo lang yan. Pakadaga lang yan sa bubong. Pero gabi-gabi, palala ng palala. May isang gabi, nagising akong wala si Joanna sa kama. Lumabas ako ng kwarto. Wala siya sa kusina. Wala siya sa CR. Akala ko, lumabas siya. Nang bumukas ang pinto ng kwarto namin, tumigil ang pintig ng puso ko. Si Joanna, nakatayo sa may paanan ng kama. Tulala, nakatingin lang sa labas ng bintana. Tinawag ko siya. Hindi siya kumibo. Nilapitan ko siya at nang hawakan ko ang balikat niya, para siyang natauhan. Sabi niya, Naririnig mo ba? Yung tinig? tinuturo niya ako. Tinatawag niya ako. Hindi ko alam kung alin ang mas kinilabutan ako. Yung sinabi niya o ang boses na narinig ko pagkatapos. Isang mahinang, pabulong na halakhak. Parang babae, parang gutom. Kinabukasan, nalaman naming may nawawalang bata sa kabilang sityo. Tapos, sumunod na linggo, isa pa. Naging usap-usapan sa barangay. Pero parang ayaw ng mga tao na palakihin ang issue. Natutulog sa bundok, sabi ng iba. Sumama sa kamag-anak, sabi ng ilan. Pero alam ko talaga, si Aling Nida ang kumukuha sa kanila. Isang gabi, nagdesisyon akong sundan siya. Lumabas siya bandang 2:00 ng madaling araw. May dalang bayong. Sumunod ako hanggang makarating kami sa likod ng barangay chapel. Doon, may abandonadong balon at nakita ko isang katawan ng bata. Duguan, walang mata. Inilalagay niya sa loob ng bayong. Panginoon ko, napabulong ako. Napalingon siya. Alam ko na kung sino ka. Matagal na kitang naaamoy. Mabilis akong tumakbo pa uwi. Gusto ko sanang tawagan ng pulis. Pero nang buksan ko ang cellphone ko, wala na. Nawasak, basag. At sa labas ng bahay namin, may 5 manok na putulang ulo. Pagbalik ko sa kwarto ko, wala si Joanna. Nakita ko siyang muling nakatayo sa bintana, nakatalikod. Nang lapitan ko siya, unti-unti siyang lumingon. Pero hindi na si Joanna ang nakita ko. Ang balat niya ay nangitim, ang matay puti lang, at ang bibig puno ng dugo. Akin na siya, sabi ng boses sa likod ko. Si Aling Nida, nakalutang. Ang paa niya, hindi na sumasayad sa lupa. Walang makakalis dito ng buhay. Sambit niya. At dun ako nawalan ng malay. Nagising ako. Nasa ospital na ako. May sugat ako sa ulo. Ang sabi ng mga pulis, may nahulog daw na sangang malaki sa bubong namin. Nasaan si Joanna? Wala daw. Walang bakas. Parang hindi siya umiral. Ang bahay ni Aling Nida, tinabunan na ng damo. Walang nakakaalala sa kanya. Para bang ako lang ang may alam. Umalis na ako sa barangay. Ngayon, nagpapalipat-lipat ako ng tirahan. Pero kahit saan ako mapunta, tuwing hating gabi,
Naririnig ko pa rin ang tinig niya. Naaamoy pa rin kita. Nagustuhan mo ba ang kwento? Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa channel na ito. At para updated ka sa mga susunod ko pang kwento. Maraming salamat!